$5 bilyong kada araw ang halaga ng kalakalan sa pagitan ng Estados Unidos, Canada at Mexico. At sa ngayon, ang kasunduang namamahala sa lahat ng ito ay nakatagdang i-renew at hindi maayos ang takbo ng mga pag-uusap. Ang USMCA, kasunduang pangkalakalan sa Hilagang Amerika na inayos ni Trump noong una niyang termino at madalas niyang ipagmalaki, ay umabot na sa renewal deadline ngayong linggo. Sinabi ng US na hindi pa sila handang i-renew ito sa kasalukuyang anyo nito. Gustong Washington na 50% ng mga kotse na binibenta sa Hilagang Amerika ay gawa sa US para dumami ang trabaho sa mga pabrika ng sasakyan doon. Red line ito para sa Canada at Mexico. Maaring tumaas ng 5 hanggang 7% ang presyo ng mga kotse gaya ng Ford Maverick at Chevrolet Equinox kung matutuloy ito. Ano ang mangyayari kung hindi magkasundo ang mga bansa? Sinabi ni Trump na ayaw niyang i-renew ang kasunduan at dagdag pa niya, hindi kailangan ng Amerika ang anumang mula sa Canada o Mexico. Nakakasama natin si Moshe Lander, Senior Lecturer sa Economics sa Concordia University. Bilang Canadian na ekonomista, malamang ay direktang apektado siya ng kahihinatnan nito. Kaya Moshe, nasaan na ba talaga tayo ngayon? Bakit mo sa tingin biglang nadismaya si Trump sa kasunduang siya mismo ang gumawa? Aliw ang pagpili mo ng salita, Natasha. Sabi mong bigla, pero para sa akin, hindi naman talaga biglaan. Si Trump ay pabago-bago ng isip sa mga isipong pampulitika sa loob ng 40 taon, mula nung naging malaking negosyante sa real estate siya sa New York. Iisa lang ang naging consistent sa kanya. Ayaw niya talaga ng malayang kalakalan. Kahit ipinagmamalaki niya nung una na ito ang pinakamagandang kasunduan, pamilyar, di ba? Hindi ito ang pinakamagandang kasunduan, ang NAFTA ang pinakamaganda. Ngayon tuton na siya dito, pero ganyan talaga siya. Ayaw niya ng malayang kalakalan. May 3 pagpipilian siya nitong nakaraang linggo. Una, ang i-renew ito. Pangalawa, ang tuluyang sirain at sabihing, tapos na tayo, aalis na tayo. Ang isa pa ay hindi gawin ang alinman sa dalawa. Iyon ang pinili niya. Ngayon, haharap tayo sa halos 1 dekadang paulit-ulit na pag-renew at pagbabago bago kailanganin nating magpasya kung sasali o aalis na tayo. Mukhang naisantabi na ang Canada habang US at Mexico lang ang nag-uusap at nag-negotiate. May pangamba na baka bigla na lang maghain ng Washington at Mexico City ng tapos na kasunduan sa Ottawa at sabihing tanggapin o iwan. Sa mga ulat, ano ang posibleng itsura ng kasunduang iyon? Tingin ko mas interesado siya ngayon sa bilateral na negosasyon. Noong dekada 80 at unang bahagi ng dekada, 90 magkasamang umupo sa mesa ang 3 bansa at kailangang magbigay at magparaya ang bawat isa. Ganyan ang magandang kasunduan, lahat may ayaw sa napagkasunduan. Ang ginawa niya ngayon ay subukan paghiwalayan ng Mexico at Canada at sa madaling salita, ihiwalay sila at gamitin ang posisyon ng US bilang nanghingibabaw na ekonomiya sa mga bilateral na usapan at sabihing, ganito natin gagawin ang mga bagay-bagay. Kahit makipagkasundo siya sa Mexico, hindi ko iniisip na pupunta ang Mexico sa Canada at sabihing tanggapin mo o iwan mo. Ayon kay Claudia Sheinbaum, mas kaalyado kami ng Canada at mas magkatulad ang pananaw namin kaysa akala mo. Mabilis naging ikalimang pinakamalaking trade partner ng Canada ang Mexico kahit halos hindi sila gaanong mahalaga, mga 30 taon na nakalipas ng pirmahan ang kasunduan. Kaya pakiramdam ko, hindi lang basta ganoon iyon. Ang mangyayari ay makikipagnegosasyon ang US sa Canada at sasabihin sa Canada, tingnan mo, kami lang ang kausap mo sa negosasyon na ito. Kung gusto ninyong makipag-usap sa Mexico, ayos lang, pero hindi ito makakaapekto sa negosasyon natin. Sige Moshe, manatili ka sa amin dahil may isa pa kaming paksa na gusto naming itanong sa'yo. Paano kung may-ari ng bahagi ng ChatGPT ang gobyerno ng US? Hindi malayo sa katotohanan yan. Ayon sa ulat, ang OpenAI ay nasa paunang usapan na ibigay ang 5% ng kumpanya sa gobyerno ng US. Sinasabi ni CEO Sam Altman na ito ang patas na paraan para makinabang ang kaganiwang mga Amerikano sa pagyusubong ng AI, hindi lang ang Silicon Valley investors. Ang ideya ay tulad ng pondo ng yaman sa langis ng Alaska, kung saan ang AI kita ay ilalagay sa pampublikong pondo na maaring magbigay ng dibidendo sa mamamayan. Ito ang dahilan kung bakit higit pa ito sa simpleng feel-good na panukala. Matinding pressure na yon sa mga AI kumpanya mula sa administrasyon ni Trump. Kakabawi lang ng Anthropic mula sa suspensyon ng bagong modelo ng gobyerno dahil sa issue ng pambansang seguridad bago ito muling payagan ngayong linggo. Ang pagbibigay sa Washington ng pinansyal na interes sa mga kumpanyang ito ay epektibong paraan para manatiling kakampi ang mga regulator. Naghahanda ang OpenAI at Anthropic na maglista sa stock market na maaring magtulak ng kanilang halaga sa mahigit $1 trilliong bawat isa. Yung 5% ay tunay na pera at tanong kung sino ang dapat magmay-ari ng kinabukasan ng artificial intelligence. Moshe Lander, kasama ka pa rin namin.
Sabi ni Sam Altman, ito ay tungkol sa pagbabahagi ng AI benefits sa publiko. Ang pagbibigay ng bahagi ng pagmamayari sa gobyerno ay nagbibigay sa Washington ng direktang interes na magtagumpay ang mga kumpanyang ito. Kaya ba nito na gawing mas maluwag ang mga regulator sa industriya imbes na panagutin ang industriya? Oo, hindi ito altruismo para kay Sam Altman. Hindi niya ito ginagawa para makinabang ang lahat. Tinanong ko pa si ChatGPT, anong tingin mo sa ideyang pag-aari ka ng gobyerno? At ang sagot ay sobrang nakakatakot. At sa tingin ko, yun ay marahil isang magandang sagot. Kung magmamayari ang gobyerno ng bahagi nito, sino ang makakasiguro kung anong impluensya nila sa paggawa ng sagot ng generative AI? Ito ba ang mga sagot na gusto ng pamahalaan ng Amerika na makita mo? At syempre, madaling maimpluwensyahan ng regulasyon ng gobyerno ang pinagmumulan ng datos ng AI. Karaniwang mas nagdududa ang mga tagapagregula ng gobyerno tungkol dito. Pero nito mga nakaraang taon, marami sa mga pamantayan at regulasyon sa US ang binaliwala at mas naging karaniwan ang paglapit ng negosyo sa gobyerno at ng gobyerno sa negosyo. May takot na magdulot ito ng korupsyon, hindi lang sa 50 bilyon na bahagi, kundi pati sa tanong kung ano ang humuhubog sa AI ngayon. At ano ang mensaheng ipinapadala sa ngalan ng AI, imbes na yung maaring mas walang kinikilingan o patas? Ibig kong sabihin, maaring umabot sa mahigit $1 trillion bawat isa ang halaga ng Anthropic at OpenAI kapag nailista na kung maaari kong itagdag. Mukhang maliit ang 5%, pero $50 bilyong iyon bawat kumpanya. Masasabi mo bang handa ang US government na maging responsableng shareholder ng pinakamalalakas na tech companies sa mundo? Kung pag-uusapan lahat ng isyong nabanggit mo, ano mangyayari kapag nagtunggali ang mga interes ng pambansang seguridad at mga motibong kumita? Oo, tama. Sa pribadong negosyo, kita lang ang motibo nila at ayos lang naman yon. Ito ang nadudulot ng inobasyon, bagong ideya, pagkamalikhain, mas murang presyo, at mas maraming pagpipilian ng produkto. Lahat yan galing sa motibasyon ng kita. Kapag nakialam ang gobyerno, di mo na alam kung kita pa rin o pagsunod sa gobyerno ang nagtutulak sa'yo. Kapag pumasok ang mga regulator ng gobyerno at tinawag itong issue ng pambansang seguridad, totoo nga ba o ginagamit lang nila ito para bigyan dahilan ng pakikialam at makakuha ng parte? Kapag tiningnan mo ang paglapit ng US government sa Bitcoin at iba pang cryptocurrency, maraming issue sa pambansang seguridad. Pero mukhang mas interesado silang makipagsosyo sa mga kumpanyang ito para sa negosyo at kita, hindi para sa seguridad. At nakita natin ang mga kamakailang deklarasyon ng kita ni Trump at kumita siya ng mahigit $2 bilyong o parang ganon noong 2025 at malaking bahagi niyan ay galing sa crypto. Malalaman ba natin na paraan lang ito ng gobyerno para kumita at kumuha ng pera mula sa teknolohiya? Hindi ako kumbinsido na $50 bilyong mula sa gobyerno ang tamang paraan ng paggawa ng mga bagay. Kahit totoong pera ito para sa atin, sa 30 trilyong ekonomiya ng US, ang 50 bilyon ay parang halos balewala lang. Hindi ako sigurado kung iniintindi nila kung magiging malaking kita ito para sa kanila, lalo na kung makakabili ito ng malaking impluensya at kontrol sa industriyang pinagmamalaki nilang magiging kinabukasan. Alam mo, sobrang overwhelming talaga. Ilang taon na nating pinag-uusapan ng AI at ngayon parang darating na nito ang ruro. Hindi pa nga yan tamang paglalarawan. Sa tingin ko, lalo pa itong lalago mula rito, pati na ang paggamit at pagtanggap dito. Makikita na may malaking bahagi ang US government sa OpenAI at Anthropic. Kaya dapat itong pag-isipan ng bawat mamamayan na yon. Moshe, gusto kitang pasalamatan sa pagsama sa amin at sa pagpapaliwanag ng dalawang paksang iyon. Sana makabalik ka ulit dito sa lalong madaling panahon.